Hello guys, welcome sa training natin today and today tuturuan namin kayo kung paano nga ba gamitin yung back office natin and yung sa system natin mismo sa account natin, okay? So once na makapag-login ka guys, ang una mong makikita is yung ating dashboard. So ano nga bang meron sa dashboard? Dito mo makikita yung mga points mo, okay? Yung mga existing points, yung mga commissions mo, wallet balance mo and so on, okay? So, unang mo makikita dyan yung Millionaires Club. Next, yung total income, total wallet balance. Itong wallet balance guys, ito yung commission mo ha. So, ito yung mga pwede mong, kumbaga, ma-encash. Okay? Na mga commission mo. So, product points, retail profit, sponsored accounts, makikita mo dyan kung ilan na yung napamember mo. Okay? Binary points, ito mo makikita kung ilan yung points mo sa left and right. Okay? Match count kung ilan yung mga nag-pair na kumbaga kayo sa account mo. Group sales bonus, daily team sales bonus, okay? Weekly, and so on. Okay, makikita mo rin dito guys yung kung ilan yung voucher mo na natitira. Ito yung 50% off natin. So, discount certificate yan. Okay? Okay, makikita mo rin dito guys yung personal sales, raffle, coupon, okay? And so on. So, next sa dashboard, makikita mo rin guys yung global pool natin, isa sa mga ways to earn in GFAX, okay? Sa mga diamond ranks. Makikita rin dito guys yung top na nakapag-recruit or nakapag-sponsor ng business package, okay? And then yung top na nakapag-sponsor ng starter package, makikita rin dito. Okay, so yun yung ating dashboard. Punta tayo sa next point natin sa ating sa ating account, yun yung ating Shop Now. So ano tong Shop Now? Sa Shop Now, pwede ka mag-order para sa sarili mo. Okay? Kung hindi ka makapunta sa office, busy ka sa work, okay? Or busy kang meron kang event pero gusto mong bumili ng product, gusto mong mag-restock ng products, pwede ka dito sa Shop Now. Okay? So click na lang yung Shop Now. Ngayon kasi, ang kailangan dyan is merong address yung account mo. So complete address dapat yan, complete information yung account mo. So kapag wala, ito yung lumalabas. So kailangan mong i-edit mo mismo yung personal account, personal profile mo. Okay? So dito naman, mapupunta ka automatically sa profile. Okay? So, kung gusto mong edit para makapag-shop now ka, click mo lang edit information. Okay? So, pwede mong ilagay dyan yung new password. Kung gusto mong magpalit ng password, pwede mo lang ilagay yung new mobile number. Okay? TIN number, maaaring ilagay natin ito for encashment purposes. Yung address, ayan, ilagay mo na dyan yung, yung address mo. Okay? And then, pwede mo lang ilagay dito guys, ideal, ilagay natin dito yung payout information natin. Kasi 'di ba kapag i-encash natin yung natin, yung commissions natin, okay? Nare-require talaga namin yung payout information. So, mamimili ka ng bank, okay? And then, kung anong option mo, kung check or bank deposit para sa mga encashments mo. Okay? And yun yung sa ating pag-edit kumbaga ng personal profile natin. Okay? Para sa Shop Now. Ngayon, ang gusto kong i-highlight guys, yung pangatlong point natin sa back office natin, yung ating dropshipping. Okay? So, ang dropshipping system, ganito yung kasimple guys. No? Once na meron kang order, okay? Sure order na, nakuha mo na yung delivery details or yung address, nakuha mo na yung name, nakuha mo na yung number, okay? Nakuha mo na rin yung order. Ngayon, ilalagay mo na lang yan or encode mo na lang na yan sa ating dropshipping system. Okay? Once na ma-encode mo siya sa dropshipping system, okay? And na-detect ni company na merong order, si company na mismo magde-deliver. Once na delivered, yung profit mo, i-remit na lang po doon sa inyong account or dito sa account mo. So, magre-reflect na lang yan doon sa inyong wallet balance. Okay? So, punta tayo sa dropshipping. Click mo lang yung Shop for Customer. Okay? So, sa Shop for Customer, kailangan mong i-encode ngayon yung orders mo. Okay? Or yung customer mo. So, add new customer kung bago pa lang. So, encode mo yung first name. Okay? Optional po yung middle name. So, sure, kailangan yung last name. Okay? Ayan. And then, mahalaga din yung mobile number. Siyempre, tatawagan ni, courier, yung yung customers mo. Okay? Yung email, optional lang po. And then, yung Facebook account, optional lang po. Okay? Paano mo ilalagay yung Facebook account? Okay? Ilalagay mo lang yung link dito nung customer mo. Okay? So, ayun lang yung mahalaga sa customer info. So, first name, last name, and then mobile number. Okay? Next is yung
address info. So, isa sa mga mahalaga din sa sa dropshipping natin is kailangan complete address po yung kinukuha ninyo sa mga customers ninyo. So, merong house number or block number, lot number, street, mahalaga po, and then kung ano po yung pangalan ng building, kung condominium man yon. Okay, kung bahay lang, wala naman pong problema. Basta mahalaga, block or house number, and then street, okay, and then yung building mismo. Okay, so example, ayan. Okay, so complete address siya. So merong block number, merong lot, okay, merong street, and then merong pangalan nung building. Okay? So automatically next part yung country, Philippines naman na yan. So pangatlo, yung province. Okay? So kung Metro Manila yan or kung NCR, pupunta tayo sa NCR na province. Okay? Ayan. So ang NCR guys, meron tayo ditong apat na district. So, merong first district, yung City of Manila mismo, second, third, and fourth. So, hahanapin mo dyan kung anong city mismo. Ang city, sabihin natin, ang order is Mandaluyong. Okay? So, NCR, second district yan. Okay? So, province, and then, automatically, makikita mo dyan yung Mandaluyong. So, kung hindi man tiga Mandaluyong, pero tiga NCR second district, check mo lang dito kung anong city. Okay? Kung tiga QC, lagay mo lang din yung QC. Okay? So, next part, ilalagay mo ngayon yung barangay. Okay? So, barangay, let's say, Commonwealth. Tiga Commonwealth. Okay? Ayan. So, nailagay na natin yung barangay. Sa next part, makikita dyan kung accessible ba siya or reachable ba siya nung ating courier, which is Homes Express. Okay? So, COD via Homes Express yan. Okay? And then, ito optional, yung landmark. So, mahalaga din tanungin natin or kunin natin yung landmark, kumbaga nung delivery address. Okay? Ayan. So, sample ilagay natin. Ayan. So, ayan yung natin, landmarks. Bakit nga ba mahalaga na kumpleto yung details? Okay? Nasa ganon, yung magde-deliver mismo, madaling mahanap yung yung customer mo. Okay? Para sure na may deliver, okay? Na hindi mapupunta sa RTS or return to seller yan, okay? And then may re-remit kagad yung profit mo, okay? So once na ma-finalize mo na yung information, click mo lang yung submit, okay? And then confirm. Ayan. So kapag ito, kunyari, meron ng na-process na order na same number, okay? Or same address, ang lalabas dyan is undelivered order. So kunyari, si JM1, okay? Nag-order sa ibang seller, okay? Tapos si JM1 nag-order sa akin, pero na-i-process na ni ibang seller yung order niya, pero hindi pa na-deliver. Hindi siya pwedeng makapagpa-process sa ibang seller. So ganun yung system natin sa dropshipping, okay? Para wala ding sapawan ng mga customer. Regardless kung ipapa-LBC nyo, okay? Kung gusto nyo magpa-reship sa LBC, pero hindi naman i-deliver dati sa Homes Express, pwede naman yung ganun, okay? So, once na maklik mo yung yung ma-confirm mo yung client mo, kiklik mo na yan ngayon dito. Okay? So, kunyari, ito si Johnny Nitro. Okay? Ayan yung isa sa mga customer natin. Okay? So, i-review mo ngayon kung tama nga ba yung details niya. Okay? And then, punta ka na ngayon sa order niya. Okay? So, pag regular orders, guys, kunyari, regular na spirulina yung order. Okay? Nakikita na dyan, SRP price na. Okay? So, mag-add ka ngayon ng isa. So, isang spirulina order niya. Okay? 950. Scroll down ka sa pinakababa. Makikita mo guys yung total. Okay? So, yung total, may additional shipping fee pa yan. Okay? Kasi regular order. So, lalabas doon yung net total which is yung 1135. Okay? So, 1135 dapat yung single din natin sa clients. Okay? Ngayon, kung kung yung promo, kasi meron tayong promo na spirulina. Okay? Like yung, hanapin natin. Ayun, yung spirulina twin pack promo. Okay? So, 19 yan. Kiklik mo lang yan dito, then add 1. Okay? Kapag promo, guys, makikita nyo sa total kasi wala siyang shipping. Okay? So, 19 yun. So, 19 lang yung sisingilin ni Homes Express dun sa client ninyo. Okay?
After nun, submit mo lang yung order and then review mo ngayon kung tama yung details. Okay? Kung tama yung details, confirm mo na lang. Okay? Ayan. So, once confirm, mapupunta kayo ngayon sa customer orders list. Okay? So, ito na siya. Okay? Yung na-process mo, andito na siya sa customer orders list. Makikita mo na rin dito, guys, yung status niya. Okay? Mahalaga na alam natin yung POID, kumbaga, or yung order ID or yung order number nung nung customer order natin para kung ipa-follow up natin to sa Homes Express, mabilisan na lang yung process. Okay? And then, yung kasi yung nire-require nila para makita nila sa system nila kung ano na nga ba yung status nung order na yon. Okay? So, POID, guys. Remember natin yan. Okay? Sa dropshipping system din, pwede kang magpunta sa sales details. Dito mo na makikita yung mga delivered orders. Dito na rin makikita kung ilan na yung kinita mo, kung ilan na yung net income, okay? Kung ilan na yung gross sales mo sa paggamit ng dropshipping natin. Okay? So, next part natin, punta tayo sa wallet. So, sa wallet, dito mo na makikita yung e-wallet and then yung withdrawal portion. Okay? So, sa e-wallet, okay, dito mo makikita kung ilan na yung pumasok na income sa'yo. Okay? So, dito, ang pumasok na income sa akin is daily team sales bonus. Okay? So, magkano yan? 162, 162, 162, 162. So, total, ang wallet balance ngayon is 648. Okay? So, lahat ng kinita mo dyan, like, commission mo sa product selling, okay, pairing bonus, referral bonus, dito lahat yan magre-reflect. Okay? Yan. Kung gusto mo naman i-withdraw, yung commission mo, punta ka ulit sa wallets and then click mo yung withdraw. Ayan. So, makikita mo dyan yung wallet balance mo na total and then kung magkano yung mo, gusto mong i-withdraw. Ang minimum natin, guys, is 500. Okay? So, kunyari, ang gusto ko lang i-withdraw is 550 pesos. Ayan. So, makikita mo dyan yung net amount. Okay? So, withdrawal fee, may bayad po yung natin, pag-process natin ng encashment. Okay? So, pwede kang mamili kung anong option mo, pwedeng check or bank deposit. Kadalasan, yung mga members natin, ang ginagawa is check. Okay, check na ipaprocess nila dito tapos ibibigay na lang sa kanila yung check dito pagpunta nila sa office. Pero pwede rin naman na bank deposit. Okay, sa bank deposit, kailangan din yung bank information mo naka-record dito sa ating back office or yung sa account natin mismo. Okay? So, yun yung ating wallets. Punta tayo sa next part, yung ating genealogy. Itong genealogy, dito na makikita, guys, yung binary tree mismo or yung binary structure mo, yung left team mo and then yung right team mo. Okay? So, punta tayo sa genealogy, then click lang yung binary tree. Ayan. Ang kinaganda dito sa system natin, makikita mo kung ilan yung points mo sa left and kung ilan din yung points mo sa right. So, click mo lang siya dito. Okay? Sorry. Medyo nag-lag. Balik tayo sa genealogy and then binary tree. Ayan. So, i-hold mo lang siya, guys. Makikita mo kung ilan yung points. Okay? Meron akong waiting na points na 1-8 dito sa left and then 0 sa right. Ayun. Yun yung kinagandaan din sa system natin. So, hindi mo na kailangan mag-scroll, magbilang pa kung ilang points yung mag-prepare. Ngayon, makikita mo rin dito sa binary tree kung ilan na yung mga mga downlines mo. Okay? So, meron kang downlines dito. Okay? And then, kung paano mag-encode, ganito lang kasimple. Kiklik mo lang yung plus. Kunyari, gusto mong parisan to dito sa baba ni sa Jid Gayak 001. Okay? Kung meron siyang napa-member, kung meron kang idadagdag dyan, click mo lang yung plus, and then click mo yung manual. Okay? Sa manual, i-require kayo ng activation code. So, yung activation code, ito yung binibigay ni company once na yung member bumili ng package. Okay? Or merong nag-order sa kanya na package na deliver na. Let's say, for example, meron ka na pa-member na business package. Si company, bibigyan ka ng activation code for business package. Okay? So, magagamit mo yun. Magre-reflect yun mismo din dito sa account mo. So, saan makikita yun? Punta ka dito sa second to the last part, yung my account and then activation codes. Okay? So, lahat ng codes dyan, okay, dito, dahil wala pa tong codes, wala pang lumalabas. Pero kung meron kang napa-member na package, automatically magre-reflect yan dito. At yun yung gagamitin mo ngayon sa pag-encode mo ngayon sa bago na recruit mo. So, punta ka ulit sa genealogy, binary tree, okay?
click mo lang yung plus. Okay? Tapos manual. So, kunyari, nakuha mo na yung code. Ayan, meron ka ng code ngayon. And then, ilalagay mo ngayon yung sponsor name kung saan mo siya i-direct. Okay? Kung i-direct mo sa account mo mismo or sa account dito mismo, ayan, GFAX 103. Okay? So, sa apply niya, yun yung pinagduktungan mo. Okay? Ulitin ko, yung pinagduktungan mo, yun yung lalabas dito na upline. Okay? Pero yung sponsor, kung kanino nakadirekta, which is sa account mo mismo. So, automatically, in-encode mo siya dun sa right team, right structure ni sa JIT Gaya. Okay? So, next, i-encode mo guys, is yung personal information naman nung member na, napa-member mo. Okay? So, first name, and then last name, and then yung mobile number. Guys, ito sa mga tip ko lang din, kailangan alamin nyo yung email address talaga nung ipapa-member nyo, kasi mahirap naman na yung ilalagay mong email address dyan is yung yung email mo mismo. Darating kasi sa point na baka mag-request sila na change password. Yung change password kasi ang requirement nun is yung email address. So kapag change password yung account, okay, magbibigay ng notification yun ngayon dun sa email na naka-register dun sa account. So dapat yung ipapa-member mo, okay, yung ilalagay mong email address is yung email address nila mismo, hindi yung sa'yo. Okay? Ayan. Once na matapos na sa personal information, doon na sa last part, which is yung login information. So, ito na yung username and password nung member mo. Ayan. And then, password. Confirm. And then, click nyo lang yung submit. Okay? So, once na ma-submit yan, automatically, registered na yung member nyo. Magre-reflect na yan dito sa pinag-encodean nyo. Okay? So, yun yung ating binary tree. Ngayon, sa genealogy din, makikita nyo guys yung sponsored accounts, generation tree, community, and diamond. Yung sponsored accounts, kung ilan mismo yung napa-member mo or yung direct mismo sa'yo. Okay? Kasi yung iba, baka spillover na lang ni upline yan. Okay? So, punta tayo sa sponsored accounts. Ayun, wala ng internet. Loading. Sige. Ayun, medyo loading lang siya guys. So, doon nyo makikita yung napa-member mo. Pwede mo rin i-view siya sa dashboard. And then, yung sponsored account. So, sa sponsored accounts, wala pa naman itong napapa-member. So, baka count naman dito kung ilan yung starter pack na nappa-member mo or yung business package na nappa-member mo. Okay? So, punta tayo sa second to the last part, yung ating library. So, sa library, dito mo makikita yung mga updates na memo ni company. Kunyari, naglabas ng promo. Okay? Si company. Dito sa memo na to, okay? Dito magre-reflect lahat ng mga memos. Mga updates, mga announcements, pinopost namin dito sa memo ng natin, GFAX account. Okay? So, last part natin is yung ating my account. So, dito na yung pinakita ko sa inyo kanina, yung profile. Sa profile, ito yung account nyo mismo. So, pwede nyo i-edit yung information, pwede nyo palitan ng password, pwede nyo palitan dito ng mobile number. Kapag magpapalit ng email, guys, formal. Kailangan natin ipaprocess yan kay Sir David. Okay? Or pwede kayo mag-message sa amin para ipaprocess natin. Kasi, hindi pwede na kayo mismo nagpapalit-palit nung mga email ninyo. Okay? So, pwede rin ilagay nyo dito yung TIN nyo for encashment purposes, yung address, and then yung payout information, kung anong bangko, and so on. Para kung gusto nyo magpa-bank deposit na lang, okay, dito na lang namin ilalagay. Okay? So, meron din dito guys yung activation codes and then yung upgrade accounts. Upgrade accounts, kunyari, starter package kayo. Gusto nyo mag-upgrade ng business package. Okay? Once na meron kang na-receive na business package code, okay, ilagay mo lang dito. Ayun. Para ma-upgrade yung starter package na to business package. Kung gusto naman gawin siyang GLR, okay, once na bumili ka ng GLR package, lalabas yun dito sa activation codes and then, yung code na yon gagamitin mo dito sa upgrade account portion. Okay?
Ayan. So, kung gusto mo naman, kunyari, dito sa code na to, sa GFAX MNL03, okay? Merong code na gusto mong ibigay sa ibang account. Pwede mong i-transfer code yan ngayon. Okay? So, lagay mo lang dito kung sino yung receiver, and then kung anong code, and then kung ilang code. Ganun lang kasimple. Tapos, click mo lang yung transfer. Okay? Para kung dito man na-encode yung yung member or yung code mismo, tapos gusto mong ipa-register dun sa sa main account mo, ita-transfer mo na lang ngayon yung code. Okay? So, yun yung ating e-code transfer. And yeah, yun yung ating back office account dito sa GFAX. So, once na makapag-pa-member ka, binibigay naman ito nung nag-sponsor sa'yo or nakapag-recruit sa'yo. Okay? So, that's it guys. Kung may questions kayo, pwede kayong mag-message dito sa ating Sales and Marketing Department sa GFAX or pwede kayong mag-direct na kay Sir David. So, yun lang and have a good day.